Noong araw ay kakaiba ang takbo ng show business. Taong 1980s kung saan tinagurian nitong the golden age of Philippine cinema, ay hindi pa gaanong malaking issue ang pagpapakita ng mga minor de edad bilang sex objects. Ating kilalanin ng mga pantasya ng bayan at alamin kung ano ang nangyari sa buhay ng bawat isa sa kanila. Tagalog Recap presents to you the soft drink beauties of the 1980s. Backstory and life update. Ang soft drink beauties, isang grupo ng mga bata at dalagang aktres na hinango ang kanilang mga stage name mula sa mga brand ng soft drinks, ay isa sa mga sikat at pinagpapantasyahan noon ng mga batang 90s. Ito'y isang uri ng gimmick na maaaring mangyari lamang sa makulay na dekada na iyon. Ang ideya ng talent manager na si Ray de la Cruz na siyang bumuo at naglunsad ng soft drink beauties. Nagdebut ang mga actress sa edad lamang na 21, bagamat mas mababa pa doon ang tunay nilang mga edad. At pawang mga tunay na bold stars na bida sa mga softcore na pelikula tulad ng Naked Island at Snake Sisters. Walang takot at gaya ng kanilang madalas na paglalarawan, handa sila sa paghubad ng damit at pagpapakita ng balat sa pelikula. Narito ang top 4 soft drink beauties of the 80s. Coca Nicolas o Jonalie Hickens sa tunay na buhay ay ipinanganak noong November 7, 1966 sa Olongapo City, Zambales. Ang kanyang mga magulang ay pawang British at Filipino, kung kaya naman malatisay ang kanyang aura. Sa maikling panahon ng kanyang kasikatan ay nakagawa siya ng mga pelikula kagaya ng Batang Kirida at Naked Island noong 1984 at saka Kalapating Musmos noong namang 1985. Ang tagumpay na ito ay nagbunga sa kanya upang makapagpundar ng bahay. Nagawa niya ring pag-arali ng kanyang mga pinsan at pamangkin. Ngunit habang lumalaki ang laman ng kanyang bangko, ay dumadami rin ang kanyang mga naging bisyo. Aminado si Coca na nalulung siya sa alak at droga. Dala na rin ng kanyang kabataan at kapusukan. Habang unti-unting nauubos ang pera sa bangko, ay unti-unti ring lumulubog ang kanyang karera. Taong 1987, nang huli siyang gumawa ng pelikula. Ito ay matapos mapalitan ang mga sexy films ng comedy at action films sa tequila. Huli na nang mapagtanto niyang ubos na rin pala ang kanyang mga ipon. Namasukan siya bilang entertainer sa Japan, ngunit kalaunay nasira din ito dahil sa kanyang bisyo. Ang kanyang pag-uwi sa Pinas ay mas lalo lamang nagpalala sa kanyang sitwasyon. Ang pagpanaw ng kanyang ina ay nagtulak sa kanya upang siya ay malunod sa bisyo. Sa kasamaang palad ay huli na nang mapagtanto niya ang lahat ng pagkakamali sa buhay. Na-diagnose siya ng lung disease mula sa labis na paninigarilyo at pag-inom ng alak. Sa isang maliit at masikip na apartment sa Pasig ay kasalukuyang naninirahan si Coca. Sa isang interview sa kanya ni Karen Davila ng Rated K ay ibinahagi niya ang labis na pagsisisi dahil sa hindi niya paggasta ng wasto sa kanyang kinita noong siya ay nasa rurok ng kanyang tagumpay sa industriya. Sa patuloy na pakikipaglaban sa lung cancer, nagsusumikap si Jonalie Hickens na iligtas ang natitira hindi lamang sa pera mula sa pagiging Coca Nicolas, kundi pati na rin sa kanyang bagong natagpuang kayamanan, ang kanyang kalusugan. Sarcy Emanuel. Si Maria Jennifer Obregon Mitchell o mas kilala natin bilang si Sarcy Emanuel ay isinilang noong November 17, 1966 sa Maynila.
Nag-aral siya sa isang exclusive na paaralan para sa mga babae, ang Immaculate Conception Academy sa Maynila. Ngunit sa kanyang kabataan ay nadiskubre niya ang kanyang pagiging wild at rebellion side kasunod ng paghiwalay ng kanyang mga magulang. Si Sarcy ay mayroong karelasyong mas matandang lalaki nung siya ay madiskubre ni Ray de la Cruz na noon ay optometrist ng kanyang ina. 20 taong gulang nang una siyang sumabak sa pelikula bilang isang bold star. Animoy wala lang epekto sa kanya ang magpa-expose sa telebisyon. Ayon sa kanya, ito'y pawang trabaho lamang at nais niyang patunayan na mas higit pa siya sa ganda at katawan lang. Sa katunayan ay na-nominate siya bilang Best Actress dahil sa kanyang pagganap sa pelikulang Boatman. Ngunit kasagsagan ng kanyang pagsikat ay ginulat niya ang kanyang mga fans nang siya ay biglang naglaho sa industriya. Huling napanood sa telebisyon si Sarcy noong 2006 sa kanyang pagganap sa isang pelikula na pinamagatang Racket ni Nanay. February 28, 2018, nagpakasal si Sarcy sa kanyang asawang si Francis Papilero sa isang simbahan sa Dasmariñas, Cavite. Makalipas ang 11 taon ng kanilang civil ceremony. Si Sarcy Emmanuel o ngayon ay si Sarcy Papilero ay masaya nang namumuhay ng normal kasama ang kanyang pamilya. Myra Mirinda Manibog. Si Geraldine Zervulacos o mas kilala bilang si Myra Mirinda Manibog ay ipinanganak noong February 5, 1969 sa Maynila. 14 na taong gulang lamang siya nang siya'y madiskubre ni Ray de la Cruz at sinabak sa mga sexy films. Ilan sa mga sikat na pelikulang kanyang ginanap ay Bomba Queen noong 1985 at Daughters of Eve noong 1985. Nagbunga ang kanyang tagumpay sa industriya kung kaya siya nakapagpundar ng sariling bahay at negosyo gaya ng parlor at taxi. Sa isang panayam ng ABS-CBN, nihayag niya na di niya umano ambisyon ang maging isang aktres o sumikat, kundi ng kanyang ina. Itinuring niyang trabaho lamang ang pag-aarte upang makatulong sa kanyang pamilya. Taong 1987, pagtungtong niya ng 18 ay ikinasal siya sa kanyang unang asawa habang patuloy pa din na gumaganap sa mga pelikula. Ngunit nang siya ay magkaanak, 2 taon ang makalipas ay nagpasya na si Mirinda na iwan ang industriya ng acting. Kasama ang kanyang pamilya ay nagtungo sila sa Japan kung saan nagtatrabaho siya bilang translator ng mga dokumento at bilang club manager naman sa gabi. Hindi nagtagal ay iniwan din siya ng kanyang asawa at mag-isa niyang itinaguyod ang kanyang mga anak. Ang sinasabi niya sa kanyang sarili ay may konti siyang pagsisisi sa ginawang pag-alis sa entertainment industry. Taong 2014 ay nag-produce siya ng debut album para sa kanyang mga anak na sina Alexa, Kevin at Aika na tinawag niyang AKA. Naging isa din siyang DJ sa API Broadcasting Network Community Radio. Sa kasalukuyan, si Mirinda ay CEO at presidente ng Myra Manibog Productions. Ang kontrobersyal at pinakasikat na soft drink beauties noong 1980s. Pepsi Paloma, Delia Duenas Smith sa tunay na buhay, pinanganak noong June 17, 1966. Panganay na anak na babae ni Lydia Duenas, isang tubong borak sa Northern Samar at ng Amerikanong si Kenneth Smith na umabando na sa kanila noong siya'y bata pa lamang. Namulat si Pepsi na walang kinalakihang ama kung kaya sa murang edad ay siya na ang tumulong sa kanyang ina na bumuhay sa kanyang 3 magkakapatid. Nung siya ay 14 na taong gulang, nadiskubre siya ng isang talent scout o recruiter na si Tita Esther at ipinakilala kay Ray de la Cruz. Una siyang lumabas sa pelikulang Brown Emmanuel noong 1982. Dahil sa kanyang angking ganda at kaseksihan, agad siyang nagustuhan ng mga manunood at naging blockbuster ang kanyang mga pelikula. Dan sa mga sikat niyang pagganap ay ang Matukso Kaya ang Anghel noong 1984. Kasama ang kapwa soft drink beauties na sina Sarcy Emmanuel, Oka Nicolas at Myra Manibog. Kasama din niyang gumanap si Sarcy Emmanuel bilang call girl sa pelikulang Room 69 noong 1985. Hunyo 1982. Naging guest si Pepsi Paloma at isa pang starlet na si Guada Garin sa comedy show ng School Bukol kung saan kasama sa mga casts
dito sina Vic Soto, Joey De Leon at Ricardo Reyes o mas kilala bilang Richie Di Horsey. Isang taon matapos ang guesting sa nasabing show, kumalat ang balita na sinampahan ni Pepsi at ng kanyang ina ng kaso ang tatlong aktor ng sapilitang pagkuha na itinanggi naman ng mga komedyante ang paratang sa kanila. Ngunit makaraan ng isang buwan ay gumawa sila ng public apology para kay Pepsi. Sa ngayon ay hindi na makikita ang kopya nito sa internet pero available naman ang transcript ng kanilang naging mensahe. May isang araw na nireport na nawawala umano si Pepsi. Hindi rin nagtagal ay bumalik siya at pumirma ito ng affidavit of desistance bilang pag-atras sa isinasampang kaso laban sa tatlong aktor. Di umano ay binantaan si Pepsi ng kapatid ni Vic na si Tito Soto gamit ang baril upang pirmahan ito ang affidavit. Bahagyang napariwara si Pepsi. Sumama sa boyfriend niya at humiwalay sa manager nito bago bumalik noong 1983. Payat na payat at kinailangan pang i-confine sa isang pribadong klinik. Ika-31 ng Mayo 1985, isang buwan bago ang ika-19 na kaarawan ni Pepsi, ay natagpuan siyang walang buhay sa loob ng kanyang kwarto at nakabitin gamit lamang ang tela. Naroon din ang isang diary na di umano ay pag-aari ni Pepsi. Nakalista doon ang mga gastusin sa bahay, pangmatrikula sa pag-aaral ng mga kapatid at iba pang pinansyal na obligasyon ni Pepsi. Nakapaloob din doon sa diary ang mga saloobin nito gaya ng kakulangan ng bagong role sa pelikula, problema sa pamilya at ng kanyang ina. Pagkamat walang malinaw na investigasyon o pagkumpirma kung ang naturang diary ay pagmamayari ng aktres, idiniklarang suicide due to depression ang dahilan ng pagpanaw nito. Si Pepsi Paloma ay dinala sa kanyang huling hantungan sa Olongapo Memorial Park noong June 8, 1985.